2025 pa lang mga sangkay, mainit na pong pinag-uusapan itong 2028 elections. Ngayon mga sangkay, may lumabas pong survey. At may dalawa pong nagbabanggaan mga sangkay. Parehas po, masasabi natin na malalakas. Well, ang tanong dito mga sangkay, saan kayo papanig? Pag-usapan po natin ito, but before tayo, syempre, tuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.52 million subscribers na. Sa mga hindi pa po dyan nakapag-subscribe at gustong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, eto na nga. Pag-usapan po natin ito ngayon mga sangkay. Masyado pong mainit itong usapin no, sa 2028 elections. Ngayon kasi, may dalawang pangalan na lumalabas. Ito po. Isa nga sa tanong dyan, kanino ba talaga ako? I'm sure marami sa inyo interesado. May mga lumalabas mga sangkay. Lenny versus Sara. Actually, mayroon pa pong pumapangatlo, Bongo. Ayan. Lenny, Sara, Bongo. Kanino ba? Papanig tayo kung itong tatlong to maglalaban sa 2028. Anong quality ng leadership yung hinahanap ninyo ngayon? Ako mga sangkay, kung ako inyong tatanungin, gusto ko i-extend si PBBM bilang presidente ng bansang Pilipinas. Dahil nga po may presidente tayo ngayon na matalino. Hindi po lutang na presidente. No, hindi po tulad ng pigil, wag po na. Hindi po natin muna magsalita. Pero yun na nga, yung presidente natin ngayon, napakatalino eh. Biruin nyo, napababa yung presyo ng bigas. Di ba? Pumunta kayo sa Makpalengke, mura-mura yung presyo ng bigas. Saan ka nakakita mga sangkay na yung bigas ngayon sa palengke, mula po sa 60 to 80 pesos per kilo, nung nakaraang administrasyon, ngayon, panahon po ni PBBM, magkano na lang? 30 to 40 pesos per kilo na lamang po. Ganyan po katindi ang ginawa ni BBM na sistema sa agriculture. Hindi po basta-basta yun mga sangkay. Diba? Hindi po basta-basta yun. Siya lang ang presidente na kagawa nun. Kasi halos lahat ng presidente na nagdaan mula po kay Corazon Aquino, every time na may uupo, tumataas po talaga ng tumataas yung bilihin. Hindi po siya nakukontrol. Hindi po tulad ngayon panahon ni BBM. Kinontrol niya eh. Teka lang, pataas kayo, hindi po pwede sa aking administrasyon yan. Hinataw niya. Hinatak po niya pababa. Hindi lamang po niya basta na-control yung pagtaas, kundi nahatak pa po niya pababa. From 60 to 80 pesos mahigit, naging 30 pesos to 40 plus pesos per kilo ang bigas. O ngayon, I challenge all of you, mga DDS, baka hindi kayo naniniwala sa akin, pupunta kayo doon sa mga palengke, picturean nyo ng na-awide, hindi lang yung isa na presyo ng bigas. Kasi may mga mamahaling bigas doon mga sangkay na mga imported na umaabot po ng 70 pesos. Na hindi na po, ewan ko, ba't ganun kamahal yun? Pero mostly, 30 to 40 pesos mahigit, pinakamataas na yung 50. Pero mababa po yun mga sangkay. Partida. Guys, partida. Mayroon pa pong 20 pesos per kilong bigas na BBM rice. Ganyan po katindi ang pamahalaan natin ngayon. Ngayon, eto na. Siyempre, mga sangkay, kung hindi mai-extend si BBM, kasi ang mamaraan lang para ma-extend yung pamumuno ni PBBM, kailangan magkaroon ng political chacha. Ayusin ang sistema ng politika sa Pilipinas, then mag-move forward tayo to federal parliamentary system. Kapag nangyari mga sangkay na parliamentary system na po tayo, pwede na po si BBM ma-extend kung siya po ang mai-elect ulit na Prime Minister. Pero ako mga sangkay, naniniwala na si BBM pa rin ang mapipili ng partido na mai-elect para po mga sangkay maging Prime Minister. Usapan natin yan mga sangkay no, sa susunod na topic. Pero ito na nga po, tingnan po natin. It's Sara versus Lenny sa 2028 presidential race. Kung ang latest Tangeres survey ang pagbabasihan, lamang ang current VP pero mapapataob siya ni Lenny kung
Mapapataob siya ni Lenny kung interesado ako sa ano na yon. Mapapataob siya ni Lenny kung endorso ni PBBM ang dating Vice President. Kung i-endorso daw po ni PBBM ang dating Vice Presidente na si Leni Robredo, posibleng mapataob si Sara Duterte. Ano sa tingin nyo, guys? Medyo ano yun, napaisip din ako doon. Tingnan natin. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante Radyo. Hindi pa man nakauupo ang mga nanalong kandidato sa katatapos na midterm elections, sumasagitsit na sa init ang usaping eleksyon sa 2028. Ang ilang estudyante at vendor sa Intramuros, Maynila may kanya-kanya ng pambato. Sa 8 na aming natanong, tig-3 ang pumili kina dating Vice President Leni Robredo at Vice President Sara Duterte. 2 naman kay Senador Bongo. Dimilenio, Bongo po. Vice President Sara. Bagay na hindi naman nalalayo sa resulta ng mobile-based survey ng Tangery. O yan mga sangkay, yung survey. 35% si VP Sara, si Leni Robredo 19%. Medyo medyo malayo-layo yung gap. Pero pwede na itong si Leni Robredo kasi kung i-endorso daw po ni PBBM si Leni Robredo, aangat daw po talaga. Itong June 20 hanggang 22. Sa senaryong binuo ng Tangery sa kanilang survey, lumabas na tie o mas malalamangan pa ni Robredo si Duterte ng hanggang 2% Kung, ito yung kung, mga sangkay. i-endorso ni Pangulong Bongbong Marcos ang dating Vice President. Yun ay kung i-endorso ni PBBM. Lalamangan pa raw po ni Leni Robredo si VP Sara kung i-endorso ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi, kung babalikan po natin ito, mga sangkay, tingnan niyo po yung datos ng survey na to. 19% si Leni. Ayan. 19% without the endorsement of the current president. Pero, kung i-endorso po si Leni Robredo ni PBBM, aangat po yan mga sangkay ng lagpas ng 35%. Kung i-endorso ni PBBM mga sangkay. Sa senaryong binuo ng Tangery sa kanilang survey, lumabas na tie o mas malalamangan pa ni Robredo si Duterte ng hanggang 2% kung i-endorso ni Pangulong Bongbong Marcos ang dating Vice President. Naku, git-gitan pala ito sa 2028. Kung sila ang maglalaban. Parehong abogado sina VP Sara at Robredo. Si Sara naging mayor ng Davao City. Si Leni uupong mayor sa Naga City, Cebu. Ito tingnan niyo po mga sangkay yung ano nila. Kumbaga, yung pinagdaanan bilang isang public servant. Mahalaga, ito masasabi ko lang, mahalaga sa pagpili ng isang leader, yung alam nyo kung ano ang kanyang itinakbo, ano yung kanyang mga advocacy, ano ang kanyang plataforma, ano ang kanyang nagawa. Mahalaga yan mga sangkay. O ayan si Sara Duterte, naging abogado, dating mayor ng Davao City, naging presiding officer ng Davao City Council. Si Attorney Leni Robredo naman, nag-abogado, upo mayor sa Naga City, dating congresswoman ng 3rd District ng Camarines Sur. Ngayong Lunes. At kung pagpapanday ng batas ang pag-uusapan, naging miyembro ng Kamara si Robredo. Si Sara, naging presiding officer ng Davao City Council. But wait, there's more. Dahil ngayon pa lang, lumabas na rin sa survey kung sino ang mga patok na tandem para sa 2028. Saad kasi sa Tangery survey na 90% ng mga pumili kay VP Sara sa presidential survey ay mas pinili si Bongo bilang Vice President. Natural yun, mga sangkay. Ganon din naman sa mga pumili kay Robredo bilang Pangulo, si Bam Aquino ang kanyang Vice Presidente. So, medyo nakikita na po natin mga sangkay yung mukha sa 2028. Pero sana mga sangkay, no? Ibang sitwasyon na mangyari sa 2028. Sana ma-extend pa rin po si BBM kasi sayang po itong nasimulan eh. Alam nyo yung Pilipinas ngayon, mga sangkay, yumayaman po. Ang Pilipinas po natin ngayon lumalago ang ekonomiya dahil po sa ginagawa ni BBM. At bukod doon mga sangkay, yung mga project
naku, magkakaproblema yan mga sangkay at saka yung mga programa. Tataas na naman po yung presyo ng bigas pag wala na si BBM. Ang pagtaas ng mga pumili kay VP Sara sa presidential survey ay bunga ng solidong suporta mula sa Davao at Northern Mindanao regions. Pero malakas din ang hatak ni Robredo sa Bicol region, Metro Manila at Calabarzon. Pero teka, meron pa. Natukoy ng Tangeray survey si Senador Ko bilang wild card sa pagkapangulo. Sa Yeah. Ito yung matindi mga sangkay, sinasabi ko sa inyo. May malaking twist. In case na mangyari ito mga sangkay, balikan nyo ako. Si Bongo. No? Baka mamaya, bigla pong, hindi pa natin alam. We don't know. Politics is politics. Walang permanenteng kaibigan dyan. mga pumili sa kanya bilang presidente, 51% dito ang nagsabing si Duterte ang kanilang second choice. At kung di naman tatakbo si Go sa pagkapangulo, 45% ang nagsabing si Robredo ang kanilang alternatibo. Ang survey ay non-commissioned. Ibig sabihin, pusang isinagawa ito ng survey firm. Sa 2,000 respondents, 12% dito ay mga taga Metro Manila, 23% ay mga Ilocano mula sa Northern Luzon, 22% mula sa Southern Luzon, 20% mula sa Visayas, at 23% naman mula sa Mindanao. Para sa Okay, so yan mga sangkay. Ano sa tingin nyo? Saan kayo papanig? No? In case mangyayari na po ang 2028 election. Sino yung boboto nyo? Comment down below mga sangkay. Alright, so meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po sa YouTube. Ngayon din, kapag nakita nyo na, click nyo po yung subscribe, click ang bell, at click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po lahat. God bless everyone.